mas tumataas ang kaso ng food poisoning kapag tag-init. So, ano po ang advice ninyo sa ating mga kababayan ngayon pagdating dito para maiwasan? So, una ay i-make sure natin na hindi panis, hindi sira ang ating mga pagkain. So, nandiyan naman yung plain observation. Titingnan mo kung para bang iba na yung kulay, 'di ba? May parang molds ng tumutubo, iba yung amoy, 'di ba? Than usual. So, marami naman sa atin nakaka-identify na ng amoy ng panis, no? Pangalawa is make sure na malinis ang ating kinakain, no? So, tama ang pagluluto, naluto ng mabuti kasi iba parang hindi pala luto enough, kakainin na 'di ba? Tapos naguhugas tayo ng kamay bago magluto, ganyan. And syempre, kung reheated, no? Kung reheated dapat mga isang beses lang natin i-reheat, no? So ganun ba? Yan ang yung advice niyo, once lang. Nako, Once lang. Doc, guilty ako sa twice, Oo, thrice. kasi Doc, bakit pag reheat ng reheat, kumakapit Ano din yung nangyayari? bacteria ng gagaling sa hangin sa ref? Yun po ba yun? Hindi naman. More of yung temperature kasi, 'di ba? Lagi natin. Ito rin yung principle kasi 'di ba? Na reheat mo siya. So, nung na-reheat mo siya, itinaas mo yung temperature. So, kung i-consume mo na siya kagad, okay lang. Pero kung nagstay siya sa temperature na masaya yung mga bacteria, dadami sila, magta-thrive sila. Tapos, lalamig na naman, iinit na naman. So, syempre, it's more of the flourishing bacteria. Oh, okay. Nako. Hindi. So, kailangan kainin mo talaga siya agad. And what about yung may mga gumagawa po nito? Minsan kami rin, di ba? Ito yung mga, I'm sure nakaka-relate yung mga kababayan. Ininit mo. Ako hindi ko naubos. Hindi ko malagay sa ref dahil napakainit pa. Correct. So, iniiwan ko siya. Yes. So, doon ko naisip na baka doon nagsa-thrive yung mga bacteria. Masama ba? Or baka pwede namang, since sinabi niyo po yan, lagay ko na agad sa ref habang kahit medyo mainit-init pa yung pagkain? Hindi naman. So, kung first time lutuin, no, kaya siya sobrang init kasi this is the first time na maluto, okay lang. As soon as mag-cool down yung temperature, tsaka mo siya linagay sa ref. Hindi yung parang sustained for hours. Iba kasi yung oras hours. Dun sa minutes lang, less than an hour. Basta as soon as it cools down, ilagay sa ref, okay lang naman. No? Kasi Okay. ano yan tawag dito, it's more of parang ayaw mo rin na-expose siya sa outside environment for a very long time. Kasi kunyari, pinalamig mo sa hangin ng matagal na matagal, 'di ba? Na-expose din siya sa environment. Kaya gusto mo i-ref din kaagad. Oo. And then, pag nilagay mo sa ref, gano'ng katagal lang po yan dapat? Kasi, di ba minsan, pag bumibili tayo sa ref, hanggang ganito lang. Pero pag finreeze mo, pwedeng months. So, in general, wala kasing guidelines or walang mga pag-aaral na ginawa na kada pagkain, kapag ganito pagkain, pwede mo itong i-ref ng ganito katagal. Pag ganito pagkain, ganito ref. It's more of subjective. Kunyari, i-ref mo siya ng 1 day, 2 days, tapos bago mo palang initin, amuin mo na, i-check mo na visually kung mukha bang pwede pa o hindi. No? So, dapat ang principle is kada ref mo at kada labas mo, i-check mo, or kung kaya mo nga araw-araw i-check mo lahat ng mga naka-ref mo dun sa ref O to, pwede pa ba to? Amuin mo, tingnan mo kung may kakaibang kulay na. Opo. And in general, kapag freeze natin, no, kasi mas mababa in temperature, it can go as low as 4 degrees. That's the time na talagang frozen din ang growth of bacteria. Kaya siya, it can last longer. Pero in general, kunyari, may freeze kang pagkain, meat, as much as possible, wag sana lalakpas ng 6 months. Yun yung general. But of course, at the end of the day, lahat ay amuin mo muna, tingnan mo muna kung pwede pa ba o hindi. When Kasi- in doubt, throw out, di ba, Doc? Yes, tama po yan. Opo. Doc, in relation to our question of the day, expiration dates. Ayan, more or less, anong masasabi nyo dito? Kapag expiration date, kapag best before, or like kapag expired na dito, may hard and fast rule ba na dapat out na agad pag expired na? Base doon sa date? So, ang expiration date kasi, ito ay sineset ng mga manufacturers, di ba? Yung mga, kung sino man ang nagbenta, no? Kung kailan sila best before, no? In general, they set the expiration date na ilalagay sa food a year bago totoong mag-expire. Kunyari, sabihin natin 2028 siya mag-expire. Para for safer reasons, ilalagay nila 2027 mag-expire. In general, ganon. Of course, pag nag-beyond expiration date, yung quality ng product on its own, baka it's not as good as
nung una mo siyang binili. For example, yung lasa, nawala na, hindi na siya ganun kasarap, kaya sila din masisira. Pero kung ang tanong lang naman ay safety, usually kahit lumakpas na expiration date, safe siya. Pero of course, tulad yung sinabi natin kanina, tingnan, amuyin kung pwede ba talaga or hindi. Pero kung kunwari, ikaw mismo, kilala mo yung sarili mo, sensitive yung tiyan mo, madaling kantamaan ng food poisoning, ika pa nag-expire, wag na. Correct. Huwag na nating isugal. Yes. No? Kasi syempre, alam ko nanghihinayang tayo, pero kung alam naman natin sa sarili natin na madali tayong kapitan ng food poisoning, wag na nating isugal. Oo, kasi kung ma-hospital ka, mas mahal yun. Tama, Prevention oo. pa rin, di ba? Oo. So, ano pong mga pagkain ang pinaka risk na magdulot ng food poisoning sa mainit na klima? Okay, so number 1 is yung mga creamy, milky, and dairy products, no? Kasi ang dairy products, they are starch Ano yun galactose yan no? Galactose glucose, kung saan mas nagtathrive ang mga bacteria. So yan, una, dairy products. Pangalawa, starchy products. Kasama na dyan yung pansit, spaghetti, rice, bread, no? Madali din silang masira over time. Kasi nga, these are medium for bacterial growth. Okay? Tapos, susunod dyan is mga vegetables. Okay? Kasi vegetables, yan din, pinamumugaran din sila. Ang pinaka-least na madaling masira is of course meat. No? Yung mga meat na wala masyadong nakahalo. No? Tsaka, Fried, mga yes, fried lang fried ito. meat, ganyan. Oo. At saka yung mga nababad sa suka. Ay, adobo. Yes. That's Bakit nga ba, why. Doc, ano nga bang meron sa vinegar? Kung bakit ito para may preservation factor? Vinegar at Apo. saka salt. Yan, Okay. yan yung mga Yes. napang-preserve kasi sa vinegar, bacteria don't live in a specific pH level. 'Di ba? Meron yan yung acidic or alkaline. Correct. No, may specific acidic environment lang na nabubuhay ang mga bacteria. So kung it's too acidic for them, hindi sila masyadong magta-thrive. And yung salt naman, ang salt kasi kalaban niya ng water. So ang water, moisture, yan din ay pinamumugaran din ng bakterya. Kasi ang bakterya, para mabuhay sila, kailangan nila ng tubig at pagkain. No? So, kung may salt, mababawasan yung moisture, nakakapag-preserve siya. So, yung mga salted, no? Di ba yung mga raw meat na sinosalt nila Oo, para yeah, ma-preserve? yung bagnet. Yes, Yung yan. ganisa. Oo, tama, Di ba? tama. Tsaka, may suka, may vinegar, or Oo. something acidic like lemon, lime, ganyan. Kasi nga, bacteria live in less acidic environment. Yeah. I see. Kaya Oh. nagbuburo tayo di ba? Yes, Yung yes, mga, tama yes. yan. Oo. yung kimchi ba? May suka ba yun? Pero kami nagbuburo kami, yung mga atsara. Yes, oo. Tsaka yung mga kung ano-ano pa. Minsan nagburo nga ako recently ng Wow. mangga. Wow. Green mango. I think Oo. kimchi wala ata siya. Oo. No? It Pero may relies preserve on what? The spicy what? No, the Ano kimchi, ang preservation nila is yung salt. Salt. Yung salt yung preservation nila. Okay. Pero, I think wala atang vinegar. Parang wala. Sa akin. Wala. Iniisip ko po atsara. Oo. Yung Yes, Pinoy yes. At version. saka yung Oo. kilawin. Ayan. Kaya yung oo. kilawin sinasabi nila, linuluto sa Suka. suka. Although of course, technically raw pa din yun. No? Oo. Depende rin yan sa strength ng suka. Meron kasi, akala mo naman, napakatapang ng suka. Yung pala, diluted yung suka. Pero, in general, kaya yung kilawin, it's safer than raw. Siyempre, raw pa rin siya technically, yung kilawin. Pero, yung principle nun is yung vinegar, siya yung pumapatay dun sa bacteria. Opo. Hindi, kanina pinag-uusapan namin yung mga shellfish or kunyari mga tahong, pati mga talaba. Talaba. Ayan, mga notorious yan nakaka-food poison, Doc, di ba? At bakit? So, yung mga shellfish kasi, una kasi ang mga common na bacteria for food poisoning is E. coli and Salmonella. Pero kapag mga tahong shellfish ganyan, marami pa silang ibang bacteria na nakuha sa dagat. Hindi kasi tulad ng mga baka, baboy, gulay. Ito lang, yung mga bacteria na nakuha nila is from the land. Ito, from the sea, no? So, kailangan luto talaga silang mabuti kasi mas marami tayong kalabang bacteria compared sa mga gulay, prutas, tsaka meat.
So, importante nalilinis talaga. Nalilinis at naluluto. Nang maayos talaga. Nang Maayos. kumain ng Oo nga fresh oysters Oo kasi nga. partner. Oo nga Oo eh. Ako alam ko Masarap sensitive pa yung naman. aking tiyan. Kaya Oo. kahit sabihin pa, kahit mag-pex man pa yung gumawa nun, malinis yan, sir. Trauma Sabi ko, ka na. Wag na lang, wag na Oo. lang po. O, may Oo. question dito si Kate Marias. Ano pong pwedeng self-medication or home remedies for food poisoning? So, kung na food poisoning ka, especially kung mild lang naman, kasi meron niya mild at saka mga severe na dehydration, sobra-sobra, no? Una is, of course, drink fluids. Okay? So, una ay pwede tubig. Pangalawa naman ay Oresol or electrolyte drinks, no? Syempre, di ko na sasabihin yung mga brand. Pero may Yes, mga yung mga electrolyte yun. drinks, Mm-mm. yan. Stay hydrated, no? Kasi in most cases, ang food poisoning, kahit hindi ka magpa-check up sa doctor, in 1 to 2 days, gagaling ka naman mag-isa, no? Except na lang kung meron kang pagsusuka or talagang sobrang na-dehydrate ka. Hydration talaga. Second is fruits, no? Mga fruits because they are rich in electrolytes. Kaya sinasabi natin, kain ka ng mangga, kain ka ng saging, kain ka ng mansanas because these fruits are rich in electrolytes. Especially banana, it's rich in potassium. Kaya maganda siya for food poisoning kasi madali nang kainin, hindi masakit sa tiyan, at rich in electrolytes. Ayun, banana and ano yung isa po? Apple, yan. Apple. Kasi they are accessible. Actually, marami naman talagang fruits out there. Pero, Melon. alam nga naman, Oo. avocado. Saan ka naman makahanap ng Ah. avocado? Rich in Mm. potassium kasi Ay, avocado. avocado. Yes, Wala, in-export na sa Korea yes, lahat. ang Hindi, hirap. Maaring nasagot na po, Sir Joel, ano ang first aid kapag sumakit ang tiyan? Pero meron po siyang follow-up question kasi ang mga Pinoy mahilig sa mga matatamis, summer. Anong dessert ang mga madaling mapanis? So, una, tulad yung nasabi natin kanina, anything with dairy, no? So, majority ata ng dessert, may dairy, Yun na nga may, po, eh. may milk, no? May Opo. milk, may cheese. Uy, mga leche No? flan. Leche flan, depende kung nilagyan mo ng condensed milk or nilagyan ng evaporated milk. Pero Oo. kung yung mga pure egg lang talaga, I think hindi naman. Ang nakakamadaling mapanis sa leche flan is yung arnibal. Kasi that's sugar eh. Oo. That's sugar. Oo. Pero in general, dessert, kailangan diretso sa ref kung hindi kakainin. Oh, naku, ngayon lahat, pag kunyari may nagbigay sa akin ng chocolate, nagme-melt na agad. Yes. Although ang chocolate, teka, totoo ba to? Hindi raw nag-expire ang chocolate. Depende kasi yan sa how you preserved it eh. Kung naka-ref, naka-freezer naman siya, I think hindi naman. Pero tulad din nabanggit natin kanina, it's not about safety also, it's also about the quality, no? Baka pag masyado na matagal, hindi na siya masarap. Yung Di na siya itsura, kasi- mukha na Oo, siyang, oo. 'di ba, namumuti-muti. Yes, oo. Speaking of, sabi niyo kanina, moisture, water causes, nagta-thrive ang mga bacteria. So, yun po kanina kasi may nagsabi sa akin, mga baker, they tell you kung pag bumili ka ng bread, kung paano mo siya iso-store. May storage instruction yung mga yan. So, sinasabi nila, kailangan medyo may air ng kaunti. Hindi sobrang sealed kung you plan to leave it outside for a while. And then, ayaw na ayaw mo yung parang may moist sa loob. Yes, Oo, totoo yun yan. talaga may magkakaroon ng molds. Yes, totoo yan. Kasi ang moisture, no, hindi lang man yung parang may tamang amount of water, hindi nalulunod, pero may tamang amount of water, nagtathrive ang bacteria and fungi. No? Kapag kasi tinapay, fungi yung mga mas Yung mga nagtathrive. fungi. Yan, Oo. mga mold yan. Fungi yung mga yan eh. Okay. Tsaka lalo na, di ba? Yung mga amag nga. Sakto din ba, mas kapag mainit, mas madaling amagin ng mga bread? Yes, kasi bukod sa tamang environment, mas madali ding mag-create ng moisture yung tamang init. Mm. Perfect for tamang- the... Kasi kapag naluluto, Oo. mag-evaporate yung hangin, yung moisture no? Pero kapag tamang temperature lang, nagkakaroon ng moisture This is the same reason kung bakit, kuyari sobrang init yung pagkain, tas linagay mo kagad sa ref. Kasi, mabiglang makukool down, no? Yung moisture, madaling mag-form. That's the reason bakit sabi nila tamang temperature bago i-refrigerate because of the moisture. And then that moisture will cause Yes. the bacteria To thrive na mag-grow. more. Yes. Oo. Doc, paano kung nakain ko na? Yun na nga, parang, Alam mo, nangyayari sa akin. Ako kasi po yung pinaka-insensitive pag nakikita ko. Sabihin nila, di mo ba nakita? May molds. Oh no, nakain ko na. Buhay pa naman ako, Doc. But anyway, Oo nga, Doc. What if? nakakain ko What if? minsan yung mga sira. oh nga, what if? What do I Afterthought,
Ano Oo. gagawin ko? Inom ba ako ng parang, sabi yung eggshells ba yun? Ay, eggshells, sorry. Alin Puti yung- ng itlog. Kasi pag sa Watusi, di ba? Anyway, naisip ko lang. So, in general, wala namang, well, you just observe yourself. Prepare ka rin siguro, bili ka na ng mga electrolyte drink para Just just in in case. Uunahan mo na, no? Unahan mo Oo, na. unahan Oo, mo na. hydrate yourself. Oo. No? Pero in general, wala kasing specific remedy kasi iba-iba yung pwedeng causes. No? Oo. Paano kung fungi, bacteria, iba-iba talaga. So, you just observe yourself. And to begin with, may sarili naman tayong immune system eh. Kaya kung konti lang yung nakain mo, lalabanan naman yun ang sarili nating immune system. Kaya di ba, kunyari, tawag dito, merong mga handaan na food poisoning. Ang dami na food poisoning. Pero Pero iba- bakit yung iba mas malala, iba mas mild? Oo, Kasi, Baka marami ka palang nakain nung sa spaghetti mo, ha? Yun na nga. Oo. Sabi ko nga sa'yo, naisip ko, since ikaw ay buntis at the time, ikaw eh. ikaw. Yung, di ba pag buntis ka, yung immunity mo, mas mababa kumpara Yes, sa that's right. hindi. Oo, sa Oo. ordinary Okay, tao. go ahead, So, Doc. yun. Tama. yeah, so, Tama yun. nakadepende yan sa una dami ng nakain mo at pangalawa is yung sa immune system mo, no? Especially, paano kung may iba ka palang sakit, no? Oo. Kaya nga, lagi namin sinasabi, dapat ang nag-iingat dito yung mga bata at mga matatanda, yung lolo, lola. Kasi yung mga bata, no? Lalo na mga toddler, mahina immune system, tsaka mga lolo, lola, mahina din ang immune system. Alright. Paalala natin, una is make sure na malinis lahat ng ating kinakain. Naghugas tayo ng kamay bago mag-prepare ng food. Luto ng mabuti ang pagkain. Pangalawa naman is storage, no? So, kailangan either nasa-store siya sa very cold environment like refrigerator and freezer. And when reheating, sana hanggat kaya isang beses lang lutuin. Pangatlo is vigilance. So, kung tayo ay kakain ng kahit anong pagkain nga bagong luto titingnan mo muna kung amoy panis, amoy sira, mukha bang may kakaibang kulay na hindi dapat nandyan. At panghuli sa lahat, kung tayo ay may nararamdaman, lalo na kung hindi na tayo makafunction sa sobrang lala ng ating mga simptomas, ay magpakonsulta kagad sa doktor. Alright. Alright. Nako, Doc, maraming salamat. Dr. Paulo Demapelis, ang ating Dr. Serbisyo. Mabuhay po kayo, Doc. Thank you. Thank you din po. Thank you. Thank you, Doc.